Minsan po naiisip ko, ang bata ko pa para isipin kung anong kakainin namin magkakapatid. Pero wala pa akong choice ay. Araw-araw sumisisid ako sa dagat, minsan nangangawil para may mauwi ako sa aking mga kapatid. Ayaw ko kasing makita na sila Oroknoy, si Munay nagugutom. Masakit yun sa akin. Masakit yun para sa akin bilang kuya. Simula nang iwan sila ng kanilang ina, inisip na ni Kadyo na responsibilidad niya ang kanyang mga kapatid na sina Oroknoy at ang bunsong babae na itinuring niyang prinsesa, si Munay. Gagawin niya ang lahat para sa kanya. Kaya sa murang edad na 14, napilitan na si Kadyo ang isang tabi ang pagiging bata. Araw-araw siya naghahanap ng makakain para sa kanila. Pero mas naawa ako kay Papa. Kahit pagod na siya, tuloy pa rin siya sa trabaho. Araw-araw siya namahanap na may pagkakitaan para mapaaral yung dalawa kong kapatid. Minsan naisip ko rin si nanay. Di ko ba din maintindihan kung bakit iniwan kami. Nasasaktan ako kasi lumaki ako nang wala siya. Sana kahit minsan naisip niya kung ano yung pinagdadaanan namin magkakapatid. Pero kahit mahirap ang buhay, hindi ako pwede sumuko. Kailangan kong maging malakas, maging matatag para kay Papa, kay Oroknoy, kay Munay. Malaki talagang tampo ni Kadyo sa ina niya kasi siya kasi yung nahirapan. Bata pa siya noon, nakita niya kung ano siya mahirapan kaya magsisimula ulit kami. Simula nung kami na lang magkasama, parang napilitan siyang tumanda agad. Bilang sa aking ama, masakit sa akin na makita ko yung anak ko na imbis na mag-aral, ang iniisip niya kung ano yung kakainin namin. Minsan niya, sabi ko sa Kadyo, sa anak ko, kaya medyo makakaraos din tayo. Kaya ako lahat ng trabaho, pinasok ko. Isda, magpo-floating, at kung ano-ano pang mapapagdilinsyahan. Hindi madali ang buhay namin. Marami ng dahilan na gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing nakikita ko yung anak ko, nawala din yung pagod ko. Sila yung dahilan kung bakit malaban ako sa buhay. Ilang araw mo pinagpaguran yan? Nung araw, Palagay mo mga magkanoin kaya yan? mga timit-pit, mga ano lang ito, mga 7 palayin lang din. Baka madardagdagan pa sa yelo, mga kalahati lang. Magkanohin yan kung 7 palay? Ano naman na yan, nung kulang 1,000. 3 araw. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa susunod na taon. Pero isang bagay ang sisiguraduhin ko sa mga anak ko. Habang may lakas ako, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Mangarap ko lang na magkaroon silang magandang buhay kaysa sa naranasan ko. Katulad nitong bahay ko, na kahit anong pagsisikap kung makaahong kami o makapayos pa lang ng bahay, wala talagang magagawa. At sa pagpa-aral pa lang sa mga anak ko, halos minsan kinakapos na nga din. Kaya, tatag-tatagan ko na lang sarili ko na kung ano yung makakaya ko, yun ang na ano ko sa mga anak ko. Yun lang pinagkakadamutan namin. Kaya na itong bahay ko, halos di na maayos. Giba na, sira-sira na. Kaya, papasalamat din ako sa nagpapagawa ng bahay sa akin. Pero paano, kahit di ko kilala yan, o kilala niya man ako, magpapasalamat ako at natulungan niya akong mapayos ang bahay ko. Sa hanggang sa magigisip na rin yung mga anak ko pag minsan naghahanap buhay ako o nagtatrabaho, inabot akong gabi. Hindi na masyado akong sa mga anak ko kung may mangyari o at safe na, medyo bago na. Kaysa dito sa dating alos kulang na lang baldahin ng tabas-pasok na lang. Kaya parang makaka-komportable na rin naman ako kahit para paano. Habang unti-unting nabubuo ang bahay na ito,
Hindi lang kawayan, kahoy at pawid ang pinagsasama-sama natin mga kabros. Kasabay nating binubuo ang panibagong pag-asa para kina Mike, Kadyo, Oroknoy at Munay. Ang bawat pako na ipinupukpok, ang bawat haliging itinayo, ang bawat piraso ng materyales na ikinabit ay may dalang pangarap. Ang magkaroon sila ng isang tahanan na mas ligtas at mas maayos kaysa sa dati nilang tirahan. Hindi man ito malaking bahay, alam naman naming malaki ang magiging pagbabago nito sa kanilang buhay. Hindi na sila mangangambang tumulo ang bubong kapag umuulan o pumasok ang sino man. Habang abala ang lahat sa pagtutulungan, makikita sa mga mata ni na Mike at ang kanyang mga anak ang saya at pananabik. Marahil ngayon lang nila unti-unting nararamdaman na may bagong kabanata nang magsisimula sa kanilang buhay. Sa uli, ang bahay na ito higit pa sa 4 na dingding at isang bubong. Ito ay simbolo ng pagmamahal, pagtutulungan at pag-asang may mga taong handang umalalay sa mga pamilyang nangangailangan. Sana sa tahanang ito mas marami silang mabuong masayang alaala bilang isang pamilya, bilang mag-aama. Ito daw pala mga kabayad yung CR na ginagamit nila ngayon. Ayan po nakikita nyo. Kaya lang mukhang binaabuti ng panahon natin sa kanang budget natin para ma-repair yung CR na ginagamit nila. Alam ko marami yung magtatanong kung bakit simpleng bahay lang yung maitatayo natin para kala Mike. Kaya pala, ito po yung kusina. Ito yung balkonahe. Saka ito po sila natutulog kwarto. Simple lang kasi to. Gusto rin sana nating makapagtayo ng mas malaki at mas matibay na bahay. Pero kailangan din natin italang-alang yung ating kakayahan at yung budget na mayroon tayo. Ang mahalaga sa ngayon ay mabigyan natin sila ng ligtas sa tahanan na mas maayos kaya sa kanilang kasalukuyang bahay na halos hindi na kayang sumilong kapag umuulan at malakas ang hangin. Para sa amin, di mahalaga kung gaano kalaki ang bahay. Ang mahalaga, mayroon silang isang lugar na matatawag nilang tahanan. Isang bahay na magiging panibagong simula para sa kanilang mag-ama. Maasa kami na balang araw kung patuloy ang suporta ng ating mga manonood at mga taong may mabuting puso, mas marami pa tayong matutulungang pamilya at mas marami pa tayong may papatayong tahanan. Siya nga pala mga kabros, nagbigay din ng Team Fuel ng 10,000 pambili natin ng mga gamit ng mag-ama. So ngayon narito tayo, bibili tayo ng mga gamit. Bibili tayo ng mga beadings, saka bibili rin tayo ng wire para makapag-install tayo ng kuryente, para may kuryente sila doon kasi sobrang banas, baka makabili tayo ng electric fan. Kasi yun daw yung bilin sa amin ni Munay. Sa bawat kahoy na ating pinagbubukan, may pangarap na unti-unting naliliwanag. Bawat kamay na handang tumulong, nagbibigay ng pag-asang walang katumbas. Hindi man tayo mayaman, may puso namang handang magbigay. Kapag nagsama-sama ang kabutihan, may buhay na unti-unting nagbabago. Sama-sama tayong babangon, walang imposible kung nagtutulungan. Isang kamay kapag dinugtong sa iba. Sa wagas, makapalitan din yung takuri namin. Yeah, kawawa ng takuri namin. Hindi lang bahay ang ating itinatayo, kundi mga pangarap na muling nabubuo. Dami na, di na tayo magugutom. Tulong na ating inialay, may pamilyang muling nagkakaroon ng buhay. May ilaw na mga kabrus. Mayroon pang electric fan. Nagkabit po tayo dito ng saksaka. Nakikabit tayo sa kapitbahay. Kaya lang natsimpuan natin brownout. Pero magiging maliwanag na yung kanilang tahanan. Ay, di pa pala natin matitesting ito at brown out pala ngayon. Oo. Ganina pang magang brown out. Yun mga ka-wildlife bros, nandito na tayo sa
awarding ng bahay. Ganang napanood yung mga kawild doon sa prank video natin sa kanila. Nabanggit natin doon na bago tayo matapos sa kanila, kina Mike, sa pamilya ni Mike, ayos na yung bahay nila. Ito na mga kabros, ito na yung kinalabasan. Medyo natagalan, halos inabot ng nasa almost 2 months mula nung magkaroon tayo ng proyekto dito, kasi dahil doon sa materialis, yung delayed na materialis. Ayan. Pero natapos naman natin ngayon. Siyempre dahil sa medyo na-delayed, lumaki yung expenses natin. Pero nagkasya naman yung budget na pinadala ni Ma'am Katrina. Kaya maraming salamat po sa inyo, Ma'am Katrina, sa tulong na pinadala niyo po sa kanya. Hindi nila inaasahan na meron tayong ganitong proyekto sa kanila. Pero sa tulong nyo, nagkaroon sila ng bagong tahanan. Ibang-iba ito kaysa dati nilang tahanan. So maraming salamat po sa kabutihan nyo. Pagpalain sana yung inyong kabutihan at pagkabukas palad. At ito na sila ngayon. Dito na sila kagabi, parang dito na sila natulog kagabi. Ayan, kasi pagdating namin may nakalatag ng higaan dyan. So tiyak na komportable sila rito. Hindi sila maampiyasan, hindi sila matatakot kapag may kulog kidlat dahil hindi dito tatagos kumpara doon sa dati nilang bahay. At higit sa lahat, matatawag natin isang komportableng tahanan kahit ito ay bahay kubo. Matatawag nating bahay kubo. Pangalawang project natin mga kabros sa ating bagong channel na Wildlife Bros. Kaya maraming salamat po sa buti mga sponsor na patuloy pong nagtitiwala at nagpapakita ng pagkabukas palad sa mga natutulungan natin. Naway pagpalain ang inyong pagkabukas palad. At siya nga po pala mga ka-Bruce, maraming salamat din po sa Team Fueled by Jesus. Nagpadala po sila ng 10,000. Yun po yung ginamit natin para makabili tayo ng wires, mga gamit sa bahay, saka groceries. Kasi yun mismo ang bili ni Munay, sabi niya gustong-gusto niya pagbukas niya ng pinto may groceries, katulad daw nung nakita niya, pinanood niya sa ginawa nating bahay kay Buninay. Kaya lang mga ka-Bruce, ibang-iba ito dun sa sitwasyon ng paggawa natin ng bahay kay Buninay. Kay Buninay, just 8,000 lang nakakayari tayo ng bahay, kasi yung mga kahoy tayo mismo yung naghanap nun sa tabi-tabi. Kaya lang iba dito, lahat ng materialis dito binili, saka may ilang materialis na nanggaling pa sa dagat, binangka pa, kaya medyo napamahal tayo. Pero at least nagawa natin, ano po. Maraming salamat po sa na itulong nyo. Ay, hindi ko lubos kalain na magkakaroon po kami ganitong tahanan na bahay na maayos na, kaysa dun sa dati namin na sira-sira na medyo delikado po yung mga anak ko. Kaya maraming salamat po sa binigay yung tulong. Hindi ko man po kayo may isa-isa. Papasalamat po ako at nagkaroon po kami ng tahanan na maayos na matirahan. Sa mga anak ko, magiging maayos na po sila pag wala po ako dito sa bahay. Sisikapan ko pong maging maayos na magulang sa akin tatlong mga anak. Yun lang po. Salamat po tayo. Salamat po sa nagbigay po sa amin. Hindi ko po akalain na pagkagawa po nitong bahay, may mga gamit. Hindi ko man po kayo kilala. Nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo dahil po di niyo po kami pinabayaan. Sinuportahan niyo po kami hanggang kailan. Nagpadala po kayo ng tulong para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit di niyo po kami kilala, di po namin kayo kaano. Malaking naitulong po. Malaki po naitulong nyo sa amin. Kaya, maraming salamat talaga po at na nagkaroon kami ng ganitong tahanan, mga gamit at least grocery. Sa ganun, hindi na ako maghihirap ng maghahanap buhay para pang araw-araw namin. Meron na po kayong naiabot sa amin. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat sa mga nagtulong po sa amin kahit paano. Sana po makatulong pa po kayo sa iba. Kaya sabihin ba si Munay? Hindi man po namin, ang akala po namin munting
tahanan lang po ang makita namin, pero pagkabukas po namin, may mga gamit, may mga grocery. Sana po marami pa po kayong matulungan. Sana din po huwag po kayo pagbubutihin po namin ang pag-aaral namin para makatulong na po kami, para pagdating ng araw di na po kami maging maliit ang bahay. Balang araw din po makakatulong na rin po ako sa iba, para din po pag nakatulong na rin po ako sa iba, iisip ko na po parang yung tinulungan ko po, parang kami na lang din po yun. Ito po ang aking harap. Ang makatulong sa iba para kung kami maghirap, may magtulong din sa amin. Kahit po wala akong magulang na babae, pipiliti ko po makaaral para makatulong na po ako hindi na po ako mag-aalala sa dalawa ko pong kapatid pag wala po si Papa. Pag gabi po, wala po na tatrabaho, tapos maga na po mauwi, di na po ako mag-aalala. Kisa po dun sa isang bahay namin, butas-butas, sira na po. Halos po kung may magpunta na lang po dun, kulang lang po. Sipahin lang po. Mabubutas na po yung plywood. Dito po, safe na po kami dito. Salamat po sa inyo. Kuya Jazz, salamat po sa inyo. Welcome. Kadyo. Ang totoong dapat nating pasalamatan yung mga sponsor natin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa inyong panonood, mga ka-Bruce. Kaya yung inspirasyon namin kung bakit patuloy tayong nakakagawa ng ganitong mga proyekto. Siya nga po pala, hindi natin na-repair yung CR na ginagamit nila. Si Mike na daw ang magre-repair. Saka may gagawin pa daw dito si Mike. Mga iba pa, ano Mike? Gagawin ko na lang po ng konting designing para maging maayos ng para pahingahan pag tanghali. Ang kwento ng pamilyang ito ay nagpapaalala sa atin na ang isang simpleng pagtulong ay maaaring maging simula ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Hindi natin mababago ang lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ngunit maaari tayong maging bahagi ng isang mas magandang kabanata ng kanilang buhay. Sa ngalan po ni Mike, Kadyo, Uroknoy at Munay, taos puso kami nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naging bahagi ng proyektong ito. Dahil sa inyong kabutihan, hindi lang isang bahay ang naitayo, kundi isang tahanang puno ng pag-asa, pagmamahalan at mga bagong pangarap. Kahit pag naglaot ako na wala tayong huli, hindi tayo mamumblima pang ulam. Ang dami natin pang ulam. Kahit sambuan pa siguro, sobra pa. Sakaling may huli man ako, bibenta na lang natin pambiling bigas. Para pa siguro hindi tayo mabusam. Kaya pangkaragastos na lang sa school, baon. Basta mag-aral lang kayo mabuti. Hindi kayo pababayaan sa pangbaon nyo. Nabuli man sa akin dyan. Bayaan nyo yung nabubuli sa inyo na yan, hindi makakatulong. Pag nasa school, di ko na kaya. Malaga, nag-aaral kayo. Pag nasa school, di ko na kaya. Kasi nakawag na akong boyfriend. Para palang araw.